Sa bawat bayan ng Pangasinan, may mga kwento ng pananampalatayang hinubog ng panahon. Mga kwentong hindi lang isinusulat sa papel, kundi inuukit sa pader ng mga simbahan, sa mga dasal na pabulong, at sa katahimikan ng mga upuang matagal ng saksi sa pananalig ng marami. Churches here are more than just structures. They are anchors of tradition, witnesses to joy and grief, and silent keepers of generation worth of faith. Noong nakaraan, binisita natin ang kwento ng ilang mga simbahan sa Eastern Pangasinan. Mga simbahang naging kanlungan ng pananalig sa gitna ng unos. At sa mga bayang ito, hindi lang isa ang simbahan, minsan dalawa, minsan higit pa, dahil ganoon kalawak ang pananampalataya ng mga tao. Kaya naman, hindi nakakagulat na sa bayan ng Binalonan, makikita natin hindi lamang ang isa, kundi dalawang simbahan. Sapagkat sa gitna ng makasaysayang Santo Niño Parish Church, tumindig ang isa pang tahanan ng pananampalataya, ang San Rafael Parish Church. Isang simbahan na isinilang sa panahon ng pangangailangan at tumindig sa ngalan ng pananampalataya. Ginawa naman ang San Rafael Parish to cater for the lumalaki na population ng mga Roman Catholics dito sa Binalonan. Ang pagkakaalam ko, post-war ang San Rafael Parish, but there are accounts that it was built or established in 1920s. We try to really look into the history of heritage buildings in Pangasinan, including our churches. Dahil sa pagdami ng Katoliko sa bayan, hangarin marating ng simbahan ang bawat isa. Kaya naman, ipinatayo ang St. Rafael Parish Church to cater to everyone. Mula sa simpleng istruktura, unti-unti itong naging matibay na haligi ng komunidad. San Rafael Parish Church rose quietly yet steadily, becoming not just a building of stone and mortar, but a sanctuary of stories. It grows alongside the people, reflecting their hopes, their wounds, and their prayers. At dahil sa dalawang parokyang ito, ang Santo Niño at San Rafael hindi lamang pananampalataya ang umusbong sa Binalonan. Lumago rin ang turismo, ang kultura, at ang pagmamalaki ng mga mamamayan. Malaking tulong ang simbahan sa turismo ng Binalonan. Unang-una na dyan, ito yung laging pinupuntahan ng mga tao, especially pag umaga meron mga misa ng pang-umaga, meron ding pang-gabi. Ayan, Saturday, Sundays, lahat yan. Pinupuntahan talaga dito yan ng mga tao. Kasi from Manawag, minsan sa Visita Iglesia, pumupunta din sila dito sa Binalonan, sa San Rafael. Ayan. So, madami ding mga tao talaga na one of the things din talaga that I think draw people in is because our church is one of the oldest churches in Pangasinan. Ang Santo Niño Parish Church ay matagal ng tagapangalaga ng mga deboto. Isang lumang simbahan na tila ba palaging yakap ang sino mang pumapasok. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, may limitasyon ito. Kaya't sa bawat taong hindi na kayang isilong, ang parokya ng San Rafael ang nagsilbing bagong tahanan. At ngayon, magkaagapay ang dalawang simbahan, magkahiwalay man ang pader, pero iisa ang diwa, ang maglingkod, maging sandigan, at magbukas ng pinto sa lahat ng naghahanap ng liwanag. Pinatunayan ng simbahang ito na laging may magbubukas sa pintuan para sa mga mananampalatayang nais pang mas mapalapit sa Panginoon.
Hindi lang pinto ng simbahan ang nagbubukas sa mga mananampalataya, kundi pati na rin ang mga bundok na nag-aanyaya. Dito pa rin sa bayan ng Binalonan, maaaring bisitahin ang Stations of the Cross na matatagpuan sa Mount Paldingan sa Barangay Santa Catalina. Isang sagradong landas ng pananampalataya na tila isang dasal na isinulat ng komunidad sa lupa. May habang 2.5 kilometro, ang Stations of the Cross dito ay hindi lamang isang tanawin. Isa itong paglalakbay ng damdamin, isang paraan ng paglapit sa may kapal sa pamamagitan ng katahimikan at kalikasan. Sinimulan ng isang madring napadpad sa Santa Catalina noong 2005 ang pagpapatayo ng Stations of the Cross bilang tugon sa pangangailangan ng mga residenteng malayo sa simbahan. Sa halip na lumuwas, ang dasal ay inakyat at ang pananampalataya ay itinayo sa kabundukan. Ang paglalakbay na ito ay patuloy na nagsisilbing paalala ng di mabilang na sakripisyo ng mga nauna at ng mga debotong nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa Binalonan, hindi lang iisa ang simbahan at ang pananalig hindi lang nananatili, umaakyat, umuusbong, umaalab. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, samahan niyo ako, Frank, ang inyong travel heartthrob para tuklasin ang iba pang mga simbahan at sagradong lugar sa lalawigan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat, Pangasinan. From the mountains of Binalonan to the hills of Bugalyon, we continue our pilgrimage to a place where faith meets nature, and every step is a walk towards deeper reflection. This is Mount Zion Pilgrim Mountain. Ang 52 ektaryang sagradong lupa ay matatagpuan sa Barangay Lagit Padilla, Bugalyon, Pangasinan. Dito, may mga life-size statues ng Stations of the Cross mula sa paghatol kay Jesus hanggang sa kanyang pagkabuhay. Ito'y isang banal na paglalakbay na ginugol sa pagtahak sa landas ng pagninilay. Here in Mount Zion, nature and faith meet halfway, where every step is a prayer and every breeze feels like a blessing. Habang umaakyat, mararamdaman mo ang malamig na hangin at matataas na punong kahoy na parang ang bawat hakbang mo ay dinadala ka patungo sa isang sagradong daan. Tahimik, presko at puno ng natural na kagandahan. Perpektong lugar para magdasal at magnilay-nilay sa mga sakripisyo ni Kristo. May kaakibat na environmental fee ang pag-aakyat dito, ngunit kapalit nito ay ang isang natatanging karanasan na maghahatid sa iyo ng tahimik na koneksyon sa kalikasan at pananalig. Hindi lang mga paa ang humahakbang dito, kundi pati na ang mga pusong dala ang kanya-kanyang panalangin at panata. Mga taimtim na dasal na binibigyang buhay ang bawat yapak, pawis at luha.
Ang Mount Zion ay itinalaga para sa buhay panalangin sapagkat ang Mount Zion ay bukod sa katahimikan ay nararamdaman ng tao ang presensya ng Ama na anak at ng Espiritu Santo. So ang tao habang silang station the cross, sila ay pinagpapawisan, hinahapo. So paramdam nila, nararamdaman din ang paghihirap ni Kristo nung si Kristo ay naghihirap dito sa mundo. So every time na sila ay pinagpapawisan, parang paramdam nila na pinagbabayaran nila yung kasalanan ng kanilang ginawa. Ay lalong lalalim ang kanilang buhay panampalataya sapagkat sa oras na maramdam nila ang paghihirap sa paglalakad habang nasa init ng araw, ay unti-unti lang na-realize ang paghihirap ni Kristo nung siya'y nakabayubay sa krusipiho. So ito yung simbolo, umpisa ng pagbagong buhay at pagsisisi sa kasalanan kanilang ginawa. Ine-encourage namin ang mga bisita na pumunta dito sa Mount Zion para lalong palalimin ang buhay panalangin. At the same time, mag-aalay kami ng libreng confession at kung sino ang pwedeng magkumpisal, ay available kami mga pari na mabigay ng sakramento ng kumpisal. At sa katahimikan ng bundok, naroon ang mga debotong may dalang sariling kwento ng pananampalataya. Mga kwentong bumabalik sa bundok na ito para humugot ng lakas, pag-asa at panibagong panimula. Namin na ito para sa kabutihan natin lahat. O pinagdadasal namin na ang bansa natin ay malayo sa anumang kapahamakan, sa mga lindol, kung ano dyan. Yun, at saka kami na grupo, ipinapanalangin namin na sana bigyan kami ng lakas ng awan at buhay na lumabang buhay. Maganda, lumalakas ang katawan namin, gumiginhaw ang namin. Tapos natutulungan namin yung mga ibang nangangailangan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka. As I stood before the statue of Christ the Redeemer in Bugalyon, it wasn't just a statue to me. It's a reminder of the strength of faith that carries us through hardships. Mount Zion isn't just a destination. It's a reminder that faith is a journey, na minsan kailangan tahakin ang tahimik na daan, makinig sa kalikasan at umakyat para muling maramdaman na hindi tayo nag-iisa. Sa kabundukan ng Bugalyon, ang pananampalataya ay hindi lang isang paglalakad. Isa itong pagdinilay-nilay, pasasalamat at panalangin. And here, every step reminds us that faith isn't just something we say. It's something we walk, we live, and we bring with us wherever we go. Sa ating pagbabalik, ipagpatuloy nating tuklasin ang mga pananampalatayang ginuguhit ng bawat hakbang dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas.
What started off as a mission came to the birth of the station, which brought people together in prayer and reflection. That became a tradition here in Barangay Lipit, Tumaang, San Fabian. The Station of the Cross in Barangay Lipit, Tumaang began with a simple yet powerful intention, an act of devotion. Year 2000, kasi may mission dito. Nag-mission actually si Father Disu. Nag-mission sila dito for 10 years. Tapos, 2000, nag-start na yung Station of the Cross. After Station of the Cross, lahat ng mga dito, yung sa barangay, maakyat sila sa daming tao. Then may mga youth na re-reenactment for the Station of the Cross, yearly yan. As simple as the crosses are in the Stations of the Cross, each is a reminder of an extravagant act of worship. Dahil hindi matutumbasan ng kahit na anong material na bagay ang pusong ibinuhos sa bawat pagpapatayo ng mga naturang krus. After ng Station of the Cross, yun ang last namin, nung wala pa itong St. Jude Chapel, doon sa may last na station doon kami nagmamas. Nung naipatayo na ito, meron na kaming regular mass na every Sunday. Malayo man ang lugar, ngunit malawak naman ang pananampalatayang naipapalaganap dito. Dahil hindi nasusukat sa liit ng espasyo ang paniniwala, sapagkat gaano man kapayak ang lugar sambahan, dito'y dama mo pa rin ang kanyang kalooban. From a simple mission to a sacred tradition, the Stations of the Cross here in Barangay Lipit, Tumaang have become more than just structures. They are steps of faith, hope, and devotion. And in this quiet corner of San Fabian, the journey continues, one prayer at a time. After walking from a simple path, we now begin a climb, one that mirrors the weight of faith and the grace it brings. As you begin the quiet journey uphill, each step is more than just a climb. It's a reflection of suffering, love, and sacrifice of Christ. Matatagpuan ang Stations of the Cross ng Bayan ng Natividad sa Bachelor East bago marating ang tanyag na ayat ni Apo Jesus. Each station tells a piece of the greatest sacrifice ever made. And with every pause, every prayer, and every breath taken along the rail, you're reminded not only of His suffering, but also of the depth of His love. Habang paakyat ako, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Aside from the heat and exhaustion sa pag-akyat, ngunit sa kabila nito, dahil sa mga alaala ng kanyang sakripisyo, hindi ko mapigilang maluha dahil ramdam ko na ang aking paghihirap ay hindi matutumbasan ang kanyang pinagdaanan. Every station is an invitation to pause, reflect, and pray. Each moment of stillness is a call to remember. Sa aking pagbaba, magaan na sa pakiramdam. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Bitbit ko ang katahimikan, ang panalangin,
at ang kapayapaang minsang hinahanap ko. Indeed, you go down changed not just physically but spiritually. Mula sa taas ng ayat ni Apo Jesus, tanaw ang buong bayan ng kanyang ginayakap at pinapangalagaan kasama ang pangako ng pagmamahal at gabay katuwang ang Our Lady's Nativity Parish Church sa patuloy na pagpapala sa mga Natividanians. Ipinangalan nga ang bayan sa Nativity of the Blessed Virgin Mary, a symbol of love and care of a mother to her child. Our Lady's Nativity Parish Church is a mother's embrace to the community in this municipality. The Our Lady's Nativity Parish Church stands as a strong pillar of faith, offering peace and guidance to all who seek solace. Sa loob ng simbahan, ang bawat henerasyon ay nagkakasama sa pagdarasal, nagsisilbing gabay at pag-asa sa bawat isa. Itinayo ang Our Lady's Nativity Parish Church noong 1927 sa ilalim ng pamumuno ni Father Reynaldo Rolla, kasama ang pagtutulungan ng mga deboto ng Natividad. Ang unang simbahan ay pinatayo gamit ang mga lokal na materyales, kahoy, kawayan at yero. Bagamat maliit at simple, ang simbahan ay puno ng pananampalataya at pagmamahal ng komunidad. Nagsisilbing simbolo ito ng pagkakaisa at sakripisyo ng mga Natividanians, isang tahanan ng kanilang mga dasal at pangarap. Sa kasalukuyan, matatagpuan ang Our Lady's Nativity Parish Church sa Poblacion West, patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon at sa bawat pagbabago at mga pagsubok sa buhay. Ang pananampalataya ng bawat Natividanians ay nananatiling matatag. Ang aking pananampalataya ay malakas kasi I'm one of the strong devotee of our Blessed Mother. Marami pong mga problema na nasagot din ni Mama Mary. I lost my 8 months pregnancy baby girl, which is supposed to be my second child. But I had suffered from a massive bleeding. I lost almost 3 liters of blood. And I had a devotion to the Blessed Mother. Because of my strong faith in Mama Mary, she saved me from this kidney problem. I suffered from acute renal failure, but so far I have not undergone any dialysis. Yes, there are times that I encountered difficulties in our life, in some personal relationship with family members who could not understand me. And so far, I'm surviving because of my faith in Mama Mary, even though how difficult to bear all these trials. Wala mang pinagdaanang matitinding trahedya tulad ng ibang simbahan sa lalawigan, hindi ito nangangahulugang hindi na ito espesyal. Because every history, be it tragic or not, brings a sense of religious glory, legacy, and pride. At habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang simbahan ay nananatiling isang tahimik na kanlungan ng kapayapaan. The location is truly serene, surrounded by trees, fresh breeze, and the soft chirping of birds. Sa paligid pa lang ng simbahan, ramdam ko na agad ang katahimikan na tila isang yakap mula sa kanya. Our Lady's Nativity Parish Church is more than just stones and steels. Siya ay sumasalamin sa pagbabago ng oras at panahon at isang patunay ng pag-usbong sa ating pamumuhay.
Sa pagbabalik ng Gandamo, Pangasinan, we will continue our journey to a town where the church stands as a fortress of resilience. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splash Wave. Join us now, come on. Kultura Splash Wave. Kultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Kultura Splash Wave. See you there. Kultura Splash Wave. Malilat Pangasinan! Dito sa bayan ng San Nicolas na ipinangalan kay Saint Nicholas of Tolentine, the patron of Holy Souls, nakatayo ang isang simbahang bilang isang matibay na simbolo ng pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at trahedya na dumaan, patuloy itong matatag, nagsisilbing gabay at nagpapalalim ng pananampalataya ng mga taga San Nicolas. The resilience of its church is a mirror of the resilience of its people. Ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino ay hindi lamang isang matibay na istruktura, but it's a living, breathing symbol of faith, hope, and the strength of its community that has overcome so much. The Saint Nicholas of Tolentine Parish Church is not just a building. It's a testament to the people's resilience, a place where prayers are whispered and hope is renewed. Ano yung pananampalataya namin kay St. Nicholas? Daming blessing. Kagaya ng yung mga anak namin na 3, nag-text sila, pasado silang 3. Oo, laking papasalamat nga, pinababalik ng taos-puso, papuri pasasalamat kay St. Nicholas. Kasi nga lahat ng mga blessing, lahat ng mga hinihiling mo, ay bibigay. Lahat naman may problema, tapos pero pag inaano mo lahat, panpalangin mo, humihingi ka sa Panginoon o kay St. Nicholas, lahat yon mawawala, ibibigay niya kung ano man ang hinihiling mo. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyaya, hindi rin nakaligtas ang simbahan sa mga pagsubok. Mula sa sunog noong 1864 na tumupok sa orihinal na simbahan at sa muling pagkakasunog noong 1899 dahil sa Filipino-American War, pati na rin sa pagbobomba ng Amerika noong 1944. But despite all these challenges, the Church continues to stand strong, a witness to the unwavering faith of the people. At sa paglipas ng mga taon, kasabay ng mga pagsubok at pangangailangan para sa isang mas matibay na istruktura, nagsimula ang mga pagbabago ng simbahan na nagbigay daan sa pagpapalakas ng simbahan sa kasalukuyan. Habang ang simbahan ay sumasabay sa modernisasyon, hindi nito nakakalimutan ang mga alaala ng nakaraan. The Church, although transformed over the years, still stands as a bridge between the past and the present,
a place where the community finds strength in its history and the lessons of those who came before. Isa rin po itong pinupuntahan ng mga ating mabisita kung saan pupunta yun din po yung mga karatig nating bayan. Nakakatulong ito sa turismo ng bayan ng San Nicolas, especially nung nagkaroon tayo ng event dito ng Christ the King, kung saan libo-libong mga deboto ng Katoliko ang pumunta po dito para makidalo sa nasabing event po. At saka kapag ang ruta po ng mga turista, kapag pupunta po ng Maliko, pupunta po ng Puyao, tapos dadaan po dito, tapos dadaan po ng Agpay, tapos Municipal Ground, tapos yun po yung mga ruta ng mga turismo po namin dito sa San Nicolas po. Sa mga deboto yung Katoliko, ay inimbatahan ko po kayo na bisitahin din po itong San Nicolas de Tolentino Parish Church ng San Nicolas, Pangasinan, kasi ito, isa din itong struktura na binuo noong panahon ng mga Espanyol. Beyond the beauty of the town of San Nicolas stands a structure that is a proof of the passage of time and trials. At sa yakap ng kagandahan ng San Nicolas, nakatayo ang isang istrukturang bumuo sa pagkatao nito. Habang naglalakad ako sa loob ng simbahan, hindi ko man kita ang kalumaan sa kanyang mga pader, ngunit ramdam ko ang bulong ng kanyang pinagdaanan at mga dalangin ng kanyang mga sinasakupan. This church has truly risen from the ashes, surviving the flames that once consumed it. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pananampalataya at lakas ng mga taga San Nicolas. Ang San Nicolas de Tolentino Parish Church ay patuloy na nakatayo bilang buhay na paalala na sa bawat sugat ng nakaraan, may pananampalatayang patuloy na bumabangon. Ang simbahan ay nagbabago rin ayon sa pagbabago ng panahon, ngunit nananatili ang layunin nito, ang maglingkod at magsilbing gabay sa mga mapagpasalamat na mananampalataya. Ang istruktura ng simbahan ay siya ring maipagmamalaki ng isang bayan at ng mga taong sumasamba dito. Kaya ang pagpapaganda nito ay hindi lamang para sa anyo, kundi para rin ipakita ang patuloy na lumalaking pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa may kapal. At dito sa San Quintin, sumasabay sa pagbabago ng St. Pascal Bailon Parish Church ang laki ng pasasalamat ng mga deboto. Here in Poblacion Zone 2 San Quintin stands a church with a humble beginning, just like St. Pascal Bailon, the town's patron saint. Greatness is not worn loud. It is lived quietly. That is humility. At sa bawat mapagkumbabang tunog ng pagyapak sa sahig ng simbahan, ay musikang alay ng mga pusong nais mapalapit sa kanyang kalooban. Si San Pascal Bailon ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal sa Diyos at kapwa ay hindi nasusukat sa material na bagay o yaman. Ang kailangan lamang ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kahit kaunti lang ang meron siya, ang puso niya ay puno ng debosyon at pasasalamat. Gaya ng St. Pascal Bailon Parish Church, nagsimula ito bilang maliit ngunit nagsisilbing gabay sa pananampalataya ng bawat Quintinians. Tapat ang kanyang pasasalamat at buong puso ang kanyang debosyon na siyang isinabuhay na rin ng mga Quintinians sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Tulad ng kanilang pananalig, ang simbahan ng San Quintin ay patuloy na nagbabago, sumasalamin sa di mabilang na sakripisyo at pag-aalay ng pasasalamat na nagmumula sa mga deboto. Sa bawat hakbang ng pagpapaganda sa simbahan, kasabay nito ang paglago ng pananampalataya ng bawat deboto.
Ang renobasyon ng simbahan ay hindi lang pisikal na pagbabago, kundi isang pagpapakita ng pasasalamat at malasakit ng mga mananampalataya kay San Pascal Bailon. Ang hugis ng simbahan mula sa itaas ay tila paalala ng kadakilaang nagsimula sa sakripisyo. Ito ay may hugis krus at sa bawat haligi at dingding nito, naroroon ang kwento ng pananalig ng buong bayan. Sa kabila ng pabago-bagong estruktura nito ay nananatili ang tunay na diwa ng dahilan ng pananampalataya ng mga Quintinians, mga panalangin hindi salat sa pasasalamat. Sa unang tingin ko pa lang sa simbahan ay ramdam ko na ang pasasalamat ng bayan. At sa pagpasok ko, isang katahimikan ang sumalubong sa akin. It's a peaceful sanctuary where every corner holds prayers and devotion. Kahit saan ka man mapunta, babalik ka pa rin sa simula ng iyong pananampalataya where your journey began. Sa simbahan ng San Pascal, natutunan ng bawat deboto na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pasasalamat at patuloy na pag-alay sa may kapal ng mga biyayang natamo. Each place we've visited tells a story of resilience, love, and faith that transcend time and hardship. Here in Pangasinan, the sacred stones stand not just as buildings, but the living testaments of devotion and community. As I step into the majestic parish churches of Pangasinan, my heart swelled with gratitude and my spirit lifted with wonder. Each stone, each artwork, and each prayer whispered within these hallowed walls spoke directly to my soul, reminding me of the profound beauty and depth of my faith. My visit to every Stations of the Cross made me feel as though I was retracing the steps of Christ Himself, carrying His cross through the trials and tribulations of His passion. The mountains and hills seemed to echo with the whispers of the prophets, the apostles, and the saints, reminding me of the enduring power of faith and redemption. Let us take a moment to pause, to breathe, and to reconnect with the values that truly matter. Let us express our deepest gratitude to God for the countless blessings we've received, and let us seek to grow in compassion, empathy, and kindness towards one another. As I gaze out at the majestic landscape of Pangasinan, I felt a sense of awe and reverence for the natural beauty that surrounds us. The mountains and hills seem to whisper secrets of divine, reminding me that our faith is not just a personal journey, but a communal one, a tapestry woven from the threads of our individual stories, struggles, and triumphs. May this season be a time of spiritual renewal for us. May we emerge stronger, wiser, and more grateful for the blessings we've been given. May our experiences, like the stones that hold up these beautiful churches, serve as a foundation for our own personal growth and spiritual development. And when the world outside seems uncertain or overwhelming, may we find solace in the timeless wisdom of our faith, and may we be inspired to become beacons of hope, love, and light in our communities.